Ngayon ang kaarawan ng ating pambansang bayaning si Gat Jose Rizal. Ano kaya ang handa niyang mga pagkain kung siya'y nabubuhay pa? Ayon sa mga historian, makikita sa panlasa ni Rizal na bukas siya sa mga kulturang banyaga. Live mula sa Bonifacio Global City, si Dano Tingkungko may paandar. Jessica, ang ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal, tulad ng mga pangkaraniwang Pinoy, mahilig sa pagkain. Pero sa restaurant na ito, dito sa Bonifacio Global City, ang mga putahing inihanda sa ngalan ni Rizal, tulad ng mga ito, tulay din pala para mas malaliman siyang makilala. Lalo't ang bawat isa sa mga putahing ito ay nakabase rin pala sa bawat kabanata ng kanyang buhay. Sa bawat kaarawan may pagdiriwang at syempre kulang ang pagdiriwang kung walang handa sa hapagkainan. Kaya ngayong kaarawan ni Gat Jose Rizal, ang handa espesyal sa kanya. Alam na natin noon pa na base sa mga sulat at mga akda ni Rizal, ilan sa mga paborito niya ang escabecheng biya. Tinolang manok, niluluto para sa kanya ni Josephine Braque nung ipiniit siya sa dapitan. Tsokolate at minatamis na munggo buhat ng pagkabata niya at nung nasa Europa siya, ang sauerbraten sa Germany. Pero sa pagkakataong ito, ang piging nahain kay Rizal, hindi hango sa paborito niya, kundi hango sa buhay niya. Sa isang restaurant dito sa Bonifacio Global City, may espesyal na Rizal menu kung saan ang bawat kabanata ng buhay ni Rizal ikinukwento ng bawat platong handa ni Chef Rob Pengson. The first course that you have here is inspired by one of his quotes: ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa pinaroroonan. We have manggang buro, crab from the Visayas, and then pili nuts. So it's all indigenous ingredients. Despite being this happy time, it's the time right before he lands in Barcelona where he experiences a lot of challenges. We chose to go with the egg because the egg, I don't know if you want me to break it, but the moment you break into this dish, this beautiful, hopeful looking dish starts to fall apart. We believe that when Rizal wrote the Noli Me Tangere, he was signing his death certificate already. So what we wanted to depict in this plate was war being waged. Ilang siglo man ang tanda ni Rizal sa atin, ang kwento niya nasa panlasa raw natin, lalo't modernong teknik ang ginamit sa bawat isa. Sabi nga nila, you are what you eat. Kahit ang mga putahing ito ang madalas nababanggit sa mga akda tungkol kay Rizal, ayon sa isang historian, hindi naman talaga malinaw kung ito nga talaga ang kanyang mga paborito. Pero kung indikasyon ng katauhan ni Rizal ang mga putahing madalas mabanggit pag nasasambit ang kanyang pangalan, ang mga putahing ito, ipinipinta raw ang katauhan ni Rizal bilang Si Rizal ay Filipino, pero bukas siya at yinakap niya ang magaganda na nakita niya sa banyagang kultura. Pero sa dulo, ang mahalaga kasi ay ano ka ba? Hindi si Rizal ay hanggang sa dulo ay Filipino. indikasyon daw nito ang dating naging panayam sa isa sa mga kasamahan ni Rizal nang ipatapon siya sa dapitan. Sabi nito ni Tinong, no? O Tinyong, ang sabi ay si Rizal daw ay ang usual meal ni Rizal ay 3 dishes, no? Una, Filipino dish, siguro yung sariling atin, no? Ikalawa ay Spanish dish, no? At ikatlo ay mestizo dish. Kung pagbabatayan natin yung pagkain na yon, si Rizal ay, ang pagkatao, kultura ni Rizal ay fusion. Lumalabas din daw sa kanyang mga paboritong putahe ang kanyang pagiging praktikal, matipid at pagbibigay prioridad sa kalusugan bilang tulay ng isang malusog na isipan. Halimbawa, bakit pansit? Kasi pag ito niluto mo, no, parang maraming pwedeng kumain. At sa panahong marami sa atin, kawangis ni Rizal, mga Pilipino sa diwa pero napapaligiran ng samot-saring kultura, huwag sana nating kalimutang dumiskarte katulad ni Rizal. Niyakap ang mundo pero hindi binaon sa limot ang pagka-Pilipino. At Jessica, nabanggit pa sa atin ni Chef Rob Pengson, no, na 5 taon din ang kanyang binuno bago mabuo ang Rizal menu na ito na available na dito sa restaurant na ito. As of June 12, Independence Day natin ngayong taon. Sa ngayon naman ay binubuo naman nila ang isang tinatawag na Intramuros menu na nakabase naman sa makasaysayang Intramuros sa Maynila. Jessica? Nakakatuwa na Rizal continues to inspire kahit ang ating mga chef na hindi nakakaligtaan na i-celebrate maski pa paano ang birthday ng ating national hero.
Tama, Jessica, at nabanggit din sa atin ni Chef Rob, no, na bukod sa, kasi syempre lahat naman tayo, alam naman natin yung kasaysayan ni Dr. Jose Rizal, alam natin ang naging kasaysayan ng Pilipinas, pero iba yung naisa sa puso mo ito, iba yung nararamdaman mo ito, at isa sa mga pinaka-importanting tulay o mahalagang tulay para iyon ay maramdaman mo ng lubusan ay sa pamagitan ng pagkain. Kaya halimbawa dito sa mga putahing ito, bawat isa sa mga ito ay merong pinanghuhugutang kabanata, hindi lang sa buhay ni Rizal, kundi sa kasaysayan natin bilang bansa, Jessica. Siyempre, kailangan tikman mo na, Dano, para maibalita mo sa amin kung masarap ba yung mga Rizal-inspired na mga pagkain yan. Game. O, Jessica, simulan natin dito sa, ito yung opener, no? Opening course. Bale, ito yung crab, coconut, and mango. Inspired to by the pre-colonial Philippines. So basically, crab, coconut ice cream, at saka mangga. Okay? And it's very, very savory. At dito, Jessica, no, sa ibang mga putahe, ay lahat ito ay merong, yung lasa niya at yung flavors na ini-insight niya sa'yo ay nakadepende yan doon sa bahagi ng kasaysayan na kanyang nire-reference, Jessica. Bago mo kami takamin palalo, magpapaalam na ako sa'yo, Dano, at magpapasalamat. Maraming salamat sa iyong paandar.